Sa wakas, nag-issue na rin ng statement si Pionatic VP Sara Duterte kaugnay ng mga paratang o akusasyon laban sa kanya ng kanyang self-confessed bagman and political aide na si Caramil Madriaga. Short and direct ang naging sagot ni Sara, pero halatang sinulat ito ng kanyang lawyer. Pero may napansin lang kami sa kanyang one-page legal response that's screaming plausible deniability. Unang linya pa lang, carefully worded na at umaalingasaw na ang tinatawag na plausible deniability. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. Yan ang unang linya sa sagot ni Fiona. Now, is she or her lawyer channeling Bill Clinton, or did they simply plagiarize that notorious Clintonian cop-out, "I did not have sexual relations with that woman"? But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Ang tanong kay Fiona, nobody is asking you if you ever had a personal relationship with Caramil. Clinton's statement hinged on a narrow legalistic definition of sexual relations that excluded certain acts, allowing him to maintain technical truthfulness while misleading the public about the broader reality of his affair. Similarly, Duterte's denial relies on plausible deniability through ambiguous phrasing that avoids outright falsehoods but skirts the evident truth. Personal relationship, this term is vaguely defined, potentially implying something intimate or familial, which allows her to deny it without addressing professional or political ties. Yet, evidence suggests a long-standing association dating back to at least 2018 when Madriaga claims he was introduced to her by her father, former President Rodrigo Duterte. Kaya hanggang ngayon, kung mapupunan nyo, walang denial kay BP na hindi niya kakilala si Madriaga. Walang denial na hindi niya dinadalaw. Diba? Parang nagsasalita lang yung mga nasa paligid. Pero confirm po yan, yung pagdalaw na yan ni BP Sara. Kung pwede nga lang mag-video call si Ramil, sasabihin niya. So, dinadalaw para Ang sabi is that ayusin na yung problema. inaayos siya. Parang ganon, inaayos siya. Kasi nga, meron daw, marami kasing dumadalaw doon, iniisip nila gagamitin si Caramil. At ang role ni Madriaga bilang former military agent and political aide clearly points to a functional relationship, not a casual one. Sinabi rin ni Sara na hindi raw niya binisita si Caramil sa BJMP. But how about going there to help the children of inmates as a pretext? Again, plausible deniability. O yung paggamit ng political aid para lumapit kay Caramil? Mahilig lang siya mag-document talaga. Ang siguro nag-trigger sa kanya yung Pogo eh. Matindi ho yung parang galit niya na yung Pogo activities. Imagine sa sarili kang lote. Nasa Pilipinas ka, hinaharang ka ng mga Chinese military. Sabi niya mga PLA, naka-uniforme ng mga nakapatig. So doon sila nai-insulto na bakit may mga Chinese. Na-confirm sa akin yan, bakit may mga Chinese dito sa lugar ng lote na to. So sabi niya, kaya gusto lumabas para matigil na itong mga Pogo-related activities na to. Yep, political aid na may pangalang Attorney Joyce Dapat daw. At ano daw ang business ng attorney dapat na ito sa BJMP? Ngayon, eto na yung tanong ko sa'yo. Sara, paano magkakaroon ng ganyang project sa Annex 2 ng BJMP kung hindi ka nagpunta? So, sino nagpunta? Si Joyce Dapat. Eh di paglabasin din natin ang statement si Joyce Dapat, patunayan niya kung bakit siya nasa BJMP. Diba? Ano yan? Bigla na lang may lumipad na papel mula OVP papunta dun sa office ng warden kaya nagkaroon ng ganyang project. At sino naman na makikipag-usap ng ganyang project na maglalabas ng pera? Pera yan, pag-aaralin yung mga bata. Siyempre ikaw. Diba? Pilit mong linulusot na hindi mo kakilala si Ramil Madriaga na hindi kayo nagkausap. Hindi ka lulusot, girl. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. No? So, anong project yan? At bakit kinancel yung project na yan? Mali yan. Wrong ka dyan. Pag kinancel mo yan, ibig sabihin sinungaling ka talaga. At pag tinuloy mo naman yan, ibig sabihin nagpunta ka. So, saan ka ngayon lulugar? Ang hirap mag-isip, no?
Dahil dito, may sundot pasabog si Mima Pebbles Talakera laban sa sagot ni Fiona kay Caramil, may resibo o video evidence pa. Kahit pa pinatake down ng mga DDS ang Facebook account ni Caramil. Try kaya nating i-play itong video na to. Ayan. Susutin niya yung headband. Tapos picture yan. Ayan, mga kaisip. Pinagkakagulo ako po. Sarang. Kuya Ram. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Yes, ma'am. Marami po. Okay nga po. Ayun si Cara mo, hawak yung bandila ng Pilipinas. At kakain siya ng champurado dyan. Resibo. Ang daming tao. Nakitang nag-headband ka. Kung ano yung nasa picture. Kumain ka pa ng champurado. Nasarapan ka pa nga. Inabot mo yung bandila ng Pilipinas. Binanggit mo yung Sarang. So ngayon mo sabihin, hindi kayo magkakilala. Tungkol naman sa sinabi ni Remulla na si Teves ang binisita ni Fiona sa kulungan, kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BGMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Teves, hindi si Madriaga. matatanda ang nabanggit na ito dati ni Mima Pebbles sa isa sa kanyang mga pasabog. Ayon kay Mima Pebbles, nag-donate daw si Arnie Teves sa mga Duterte para sa balak na pagpapatalsik kay PBBM. About dun sa kay Teves na pinuntahan din ni Sara ng alas 11 ng gabi kasi nagpasalamat siya dahil si Teves po, mga kaibigan, ay nagbigay ng 1 bilyon kay Sara Duterte sa pamamagitan ni Tiki-Tiki Lawyer, ang lawyer na hindi napainom ng Sherifer. Natatawa ako. Ang lawyer na hindi napainom ng Sherifer na si Attorney Topacio. Ang legs na 2 dangkal lang. Magkasing haba ang kanyang legs at ang kanyang arms. Yes, totoo pong narinig nyo na nabigay si Teves ng 1 billion pesos na pinaghati-hatian para sa mga retired generals.